Maray na aldaw, Bicolandia. Ako po si V. Cadangen, ang Regional Director ng BIR Bicol. Nais ko po sanang anyayahan kayo sa aming bagong programa sa radyo na pinamagatang Hello BIR. Sa programang ito, dito po natin pag-uusapan ang iba't ibang plano at mga proyekto ng BIR, pati na rin ang mga karaniwang tanong at concern ng ating mga taxpayers dito sa region. Gusto po namin gawing mas malapit at mas bukas ang aming serbisyo para sa inyo. Sa bawat episode, magbabahagi kami ng mga updates, tips at paalala tungkol sa pagbabayad ng tamang buwis. At syempre, makikinig din kami sa inyong mga hinaing at suhestyon. Kaya mga kababayan, samahan ninyo po kami dito sa Hello BIR, ang programa kung saan mas pinadadali at pinapalinaw ang usapang buwis tungo sa maunlad na Bicolandia at buong Pilipinas. Mabalos po at tara na, makipagkwentuhan tayo dito sa Hello BIR! Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time. 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Narito na naman ang inyong lingkod para sa isa na namang makabuluhang talakayan sa programang Hello BIR. Good morning, Bicolandia! Ito ang programang hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas Albay, katuwang ang Bureau of Internal Revenue, Revenue Region 10, Bicol Region, para bigyang linaw ang inyong mga tanong tungkol sa pagbubuwis. Dito po sa Hello BIR, ating aalamin ang mga bagong patakaran, serbisyong handog ng ahensya at mga paalala para maging tax compliant at responsible citizen tayong lahat. Kaya po live tayo ngayon sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. Kaya mga ka-RPA, mga taxpayers, tutok lang at sabay-sabay nating tuklasin kung paano magiging mas madali at mas maayos ang pagbabayad ng buwis. Ito po ang Hello BIR! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Yan ma'am, good morning ma'am. Yes, good morning Gary. Well, talagang ang sigla ng ating program kapag nandyan yung ating BIR kasi kung wala sila Gary, paano na po yung pamahalaan? Yan. So ngayon, ang ating ating palaging kasama dito po sa ating program, ang magandang tagapagsalita at siya po yung ating laging kasama sa mga talakayan, sa iba't ibang programa ng BIR, si Ma'am Rita Palmiano. Madam Ritz. Hello Nance, good morning. Hello good morning, Gary. So nandito na naman po kami sa ating talakayan dito sa Hello BIR. Gusto ko munang unahin sa ngalan ng aming Regional Director V.C. Cadangen. Ako po si Rita Palmiano na makakasama ninyo sa loob ng isang oras para sa magandang talakayan. Kasama ang aming dalawang revenue officers ng RDO 67 Legazpi City. Ipapakilala ko po sila sa inyo. Si Miss Allen May Egar Orila at saka ang isa pang magandang dilag na si Renzel Morata. Yan, hello. So sila po ang sasagot sa ating mga katanungan. Magkakaroon tayo ngayon ng discussion about sa year-end adjustment. Ano ba ang year-end adjustment para sa ating mga tagapakinig? Ano ba ang benefits nito? Para saan ito gagamitin? Pues malalaman po natin yan mamaya.
Ayan, bago tayo dumako sa ating napakahalagang talakayan, uunahin natin ma'am ang ating buwanang pagbibigay ng premyo sa ating mga masisipag na entry sa Salamat Taxpayers. Nitong mga nakaraang buwan nga po, isa-isa po natin nakita ang kahusayan, pagiging creative ng mga Bicolanong kabataan at mga iba't ibang mula sa iba't ibang sektor. Hindi lamang sa Bicol, ma'am, dahil may entry tayo mula sa Surigao del Sur. Alam mo, Gary, talaga napaka-creative ang gagaling ng ating mga contestant. Kumbaga, walang itulak kabigin sa ating mga contestant na to. Ano, Ma'am Ritz, sa ating nakita nung ating tingnan, nung ating na-evaluate yung ating mga entries, talagang wow na wow. Gagaling nila. Yes, Ma'am Ritz? Oo, parang gusto natin lahat panalo. No? Kailan po, syempre, Gary, papaliwanag ni Gary, ano yung criteria doon sa pagpili natin dito para talaga fair and square yung ating winners, Gary, dito sa Salamat Taxpayers. Dito po sa Salamat Taxpayers, ito po ay monthly competition, reel making competition, 50% para sa social media engagement, habang 50% naman po para sa contents. Kaya kabuuang 100%. At kahapon nga po, nagkaroon tayo ng deliberasyon, mama, with Ma'am Rita, kung saan tayo ay nahirapan sa pagpili nitong mga mananalo. Kaya ngayon po, live po natin silang mga kapanayam at i-anunsyo ang magandang balita para sa kanila. Okay. Ayan po, dahil dito po sa Salamat Taxpayers Reel Making Competition, bumuo po sila ng 60 segundo na reel kaugnay po sa magandang hatid ng pagbabayad ng buwis at kung paano po sa kanila ito nakatulong, at iba't ibang representasyon po ang ating napanood dahil mula sa iba't ibang sektor ng komunidad. Meron pong magsasaka, guro, mag-aaral, at sa sektor naman po ng pangkalusugan ang mga nagpasa ng kanilang entries. At ngayon po, sa ating, unahin muna natin, ma'am, syempre yung third place muna. Okay. Papunta tayo doon sa pinaka panalo. Unahin natin, ma'am, yung third place na si Sabrina Faith Tulyao mula po sa Zone 6, Barangay Binodegahan, Piudoran, Albay, isa pong estudyante. Narito po ang kanyang entry. Salamat Taxpayers, nang dahil sa buwis ay laking tulong ito lalo na sa tatay kong may sakit. Laking tulong ito. Ang iyong mga buwis ay hindi lamang nagbibigay ng suporta sa gobyerno, kundi nagbibigay din ng buhay at pag-asa sa mga nangangailangan. Thank you, taxpayers! Dahil sa buwis ay naroon akong dekalidad na edukasyon. May maayos pa akong silid-aralan na pinapasukan at na-enjoy kong pumasok kasama ang aking mga kaibigan sa school. Dahil sa dekalidad na edukasyon, bawat batang Pilipino ay maraming natututunan. At dahil sa suporta ng taxpayers at government, ay mas matutupad ko po ang aking pangarap na maging isang journalist one day! Thank you po, taxpayers! Kaya magbayad ng buwis para sa bagong Pilipinas. Yan po ang ating third place na si Sabrina Faith Tulyao, at ngayon nasa linya po ang kanyang nanay, ma'am, dahil nga po mag-aaral itong si Sabrina, nasa school ngayon. Kaya makakapanayan po natin ang kanyang nanay. Ma'am, ayan po ang nanay ni Sabrina Faith Tulyao mula po dyan sa Piudoran, Albay. Good morning, ma'am. Good morning po. Ayan, kumusta po, ma'am, na ito po si Sabrina Faith Tulyao. Gusto po namin ipaalam sa inyo na siya po ay pasok sa Salamat Taxpayers bilang third place. I thank you po. Yes, ma'am. Congratulations. Sige. Well, sabi nga natin, good luck. By the way, ma'am, how old na po ito si Sabrina? 9 years old po. Wow, marami siyang potential. Ma'am, tuloy-tuloy niyo po yung training na to sa inyo pong anak at lalo pang pag-igihan. Well, who knows, sa mga susunod, dito na siya sa Radyo Pilipinas, Gary. Yes. Good luck, madam, and congratulations sa anak ninyo. Yan, Gary, para mayroon pa tayong susunod. Apa, dito. and Yes, sige. Gary. Para po, ma'am, makikipag-unayan po ang team ng Radyo Pilipinas Albay sa inyo kung paano po makuha ang premyo po ni Sabrina. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po. Ayan po ang kanyang ina, ma'am, na ni Sabrina Faith Tulyao mula po sa Piudoran, Albay. Maraming salamat po and congratulations. Ngayon naman po, tungo tayo sa ating
Ito nagtay din po ma'am, no? Mula po Piudoran, dako tayo sa Surigao del Norte, Surigao City, na si Romeo Ebon Deba Jr. Ito po ang kanyang entry. Salamat taxpayers, nang dahil sa buwis ay laking tulong ito lalo na sa tatay kong may sakit. Laking tulong ito. Ang iyong mga buwis ay hindi lamang nagbibigay ng suporta sa gobyerno, kundi nagbibigay din ng buhay at pag-asa sa mga nangangailangan. Sa mga may sakit na na-ospital, ang libreng gamutan at bayarin ay isang malaking biyaya. Ang iyong mga buwis ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na makabalik sa kanilang mga pamilya. Muli, maraming salamat sa taxpayers. Ang iyong mga kontribusyon ay hindi lamang nagpapatakbo sa gobyerno, kundi nagbibigay din ng pag-asa at pagkakataon sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Yan ma'am, napanood po natin yung third place na Salamat Taxpayers mula po yan sa Surigao del Norte at makikipag-ugnayan po ang team ng Radyo Pilipinas kung paano po makuha ang inyong premyo. Sunod po ma'am ang ating... Okay, salamat Gary. Alam mo Gary, susunod siguro Ma'am Ritz, baka buong Pilipinas na yung entry natin. Yes. Ma'am Ritz. Hindi malayong mangyari yan, Nance. Hindi lang maging national, baka maging international na din itong reels natin. Yeah, tama po yan. So thank you very much Gary and Ma'am Ritz. Well, ito na ngayon na Gary, ang ating second place winner. Ito po ay si Madam Salome Barcenas ng Tabaco City, Albay. Isa po siyang ALS learner. Nandito na po siya. Salamat taxpayers. Nang dahil sa tax, nagkaroon ako ng pag-asa. Alam nating hindi lahat ay may pagkakataong makapag-aral sa tradisyonal na paaralan. Tulad ko, may mga kailangang huminto para tumulong sa pamilya. Pero sa ALS, natagpuan ko ang bagong pag-asa. Paano natusdosan ang ALS? Sa pamamagitan ng inyong buwis, ang bawat sintimo na binabayad nyo ay may malaking epekto sa aming buhay. Ang buwis nyo ang nagbigay sa amin ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa bawat libro, aralin at pagsusulit, naalala ko ang inyong sakripisyo. Kaya taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagbabayad ng buwis. Muli, maraming salamat po. Ang aking tagumpay ay tagumpay na rin ninyo at mabuhay ang mga Pilipinong nagbabayad ng buwis. Yan po. At sabay-sabay nating i-welcome ang second place ng Salamat Taxpayers para sa buwan ng Setyembre, si Ma'am Salome Barcenas mula sa Tabaco City, Albay. Good morning ma'am, welcome po sa Hello BIR. Ayan. Mukhang naputol ata yung linya. Babalikan natin si Ma'am Salome. At habang ayan, patuloy natin kinokontak ma'am, yung second place natin. Dako tayo sa pinaka nanalo para sa buwan ng Setyembre dito sa ating Salamat Taxpayers. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas Albay at ng Bureau of Internal Revenue Region 10 Bicol Siguro Region. Gary, hayaan natin si Ma'am Ritz ang mag-announce itong ating first placer sa Ma'am Ritz, pinakauna nating pagbibigay awarding para po dito sa ating Salamat Taxpayer Reels Contest. Ma'am Ritz, please do the honors. Okay, thank you Nance. Etong ating first place sa pinaka pioneer natin ito sa Reels. Okay. Galing po ito sa Talisay, Camarines Norte. Siya po ay si Miss Sarah Jane A. Naron. Okay, congratulations po sa inyo, ma'am. Yehey! Kayo po ang first prize dito sa aming Reel Video Making Contest. Yeah. Sabay po natin panoorin ang naging entry ng ating unang panalo sa ating Salamat Taxpayers. Salamat Taxpayers, nang dahil sa buwis, sa bawat hila ng lambat ay pangarap na ibinabangka habang tulog ang bayan. Si Rafael ay gising na, hindi para sa libro, kundi para sa isda. Bata pa, ngunit pasan ang bigat ng pamilya.
Si Rafael bitbit ang amoy ng alat, subalit dala niya ang kanyang mga pangarap. Sa likod ng bawat guhit ng tisa ay guro na kumakapit sa pangarap ng iba. Dito napupunta ang buwis ng mamamayan mula sa chalk allowance ng guro, pondo mula sa buwis na inihulog ng bawat Pilipino at sa pagkakataong makapag-aral ang batang tulad ni Rafael. Ang bawat baryang ibinabayad na buwis ay nagiging puhunan sa kaalaman, sa pangarap at sa kinabukasan. Sa ating mga nanalo dito po sa Salamat Taxpayers. Ngayon nasa linya ang second place na si Ma'am Salome Barcenas, ang ALS learner mula po sa Tabaco City, Albay. Good morning, Ma'am. Welcome po sa Hello BIR. Magandang araw din po, sir. Salamat po. Ano po yun, sir? Ayan, hatid po namin sa inyo. Gusto po namin ibalita, Ma'am. Yes, Ma'am. Ma'am Salome, well, alam mo po kung naalala nyo kami dyan sa Tabaco. Well, kumusta po kayo dyan and congratulations. Well, siguro paunahin natin si Ma'am Ritz. Baka, Ma'am, ano pong gusto niyo iparating dito sa ating second place winner, si Madam Salome ng Tabaco City. Hello, Ma'am Salome. Isang pagpupugay po ang pinapaabot ng BIR. Ang galing naman ninyo. Kumbaga, walang pinipiling edad ang edukasyon. Dito pinapakita na kung saan napupunta yung ibinibigay natin sa pamahalaan na nare-receive naman yung benefit ng ating mga taxpayer. Okay, siguro Gary, Ma'am Salome, congratulations. Siguro baka pag may oras ka, drop by ka sa Radyo Pilipinas, then punta din tayo sa BIR para maging guest kayo namin sa susunod siguro, Ma'am Ritz, na episode nitong ating Hello BIR. Congratulations po. Ay, thank you din po, ma'am. Opo. Kailan po pwedeng pumunta dyan sa office nyo? Si Gary po magtatatawag sa inyo and si Ma'am Ritz nandito po. Sasagutin kayo ni Ma'am Ritz. Ma'am Ritz? Ma'am, anytime po pwede kayong pumunta sa office from 8 o'clock to 5 o'clock mulang Lunes hanggang Biyernes. Wow. Ay, opo. Salamat po, ma'am, sa ano po pala ko. Second place po? Yes, ma'am. Second place po kayo. Kaya, ma'am, ipamalita mo dyan sa buong barangay. Sumali din po sila. Baka meron din silang chance na manalo. Yan. Opo, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you po. Dakulaon pong salamat. Tapos po, maano na lang po din ako. Makontak na lang po ako kay sir kung makapunta po kami dyan. Kasi ngayon, bukas po kasi mag-guest din po daw ako sa Women's Summit dito sa talaga. Ma'am, kinarira mo na po lahat. Congratulations. Ayan po. Ma'am, anong gusto natin sabihin, ma'am, sa BIR po? Ipinapaabot ko po ang dakulaon na sa pasalamat sa BIR po and lalo-lalo na din po sa Indo sa Radyo Pilipinas Albay. Natawan kami po alalo po ako na nadagdagan po ang sakong kaaraman as in na hiling man po susamuyang susakuya pong kakayahan and susakong pagpupursige po na makatabang man sa sakuyang residente po. Iniyan po, kaya pigigibo ko po ining pag-eskwela ko sa ALS para maipaabot ko sa sakuyang mga residente na day na po nag-i-eskwela na day po hadlang ang edad asin ang pagpios makatapos lang ang pag-adal. Isa ka talaga, ma'am, na tunay na inspirasyon. Yes, yun din ang sasabihin ko na. Isa kang inspirasyon, ma'am. Lalong-lalo na sa kabataan. Wala pong pinipiling edad ang pag-aaral o kaya ang ating edukasyon. Congrats, madam. Maraming salamat, Ma'am Salome. Mag-iingat po kayo. Congratulations po. Opo, salamat po. Ayan po si Ma'am Salome Barcenas mula po sa Tabaco City, Albay. Maraming salamat and congratulations po. At ngayon din, kanina panood na rin natin, ma'am, no? Yung una, marami po. At marami pa pong aabangan ng mga entries dahil sa muling pagbubukas po ng competition para sa buwan ng Oktubre. Sabay-sabay po nating mapapanood yan sa official Facebook page ng BIR RR10 Bicol Region. Gayon din po sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. Ano? Yes, of course, Gary, tumutok lang dito sa mga announcements sa Hello BIR. Yes, Ma'am Ritz. Okay, Nance, kung lahat na natin na i-announce yung ating mga lucky winners,
siguro umpisahan na natin ang ating talakayan sa araw na ito. Ayan. And yes, Gary? Ayan. Mayroon pa bang nanalo yung taga-Talisay? Kausap pa ba ni Christine? Habang tinatawagan, sige, balikan natin. Siguro kinokontak. At habang kinokontak natin, ma'ams, yung una nating first place sa ating Salamat Taxpayers, i-welcome muna natin. Ito, kanina na-welcome na ni ma'am, si Mama Allen May Egar Orila at si Mama Renzel Murata mula po sa RDO number 67. Good morning, mga madam. Welcome po. Welcome Hello po. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Hello sa mga ka-taxpayer natin dyan. Sana masaya kayong lahat. Yeah, good morning sa mga ka-taxpayer. Sabi naman namin sa RP, mga ka-RP and ka-BIR. Kasi ka-taxpayer dahil taxpayer din po tayo. Correct. Diba? Tama talaga. Yes, Gary. Ayan. And ngayon, ma'am, unahin ko po, ma'am, yung katanungan, yung ano po ba yung year-end adjustment and tungkol saan po itong year-end adjustment? Ang year-end adjustment po ay karaniwang ginagawa po ng ating mga employers. So ito po ay tungkol sa tinatawag nating withholding tax on compensation. So ito po yung process para kailangan po kasing makumpleto yung tax na sa buong taon, maitama po yung tax ng employee para po tama yung maire-report, mawi-withhold ng employer natin. So, ito po yung final na computation para po sa isang buong taon. Pag sinabi po natin yung buong taon, ito po yung natatanggap nila from January to December. So, dapat po kasi maitama yung computation ng kanilang income tax due pagdating po ng December. Ma'am, kasi tayo mga manggagawa ng pamahalaan, lalo na talagang automatic po yan, ma'am. So sa ngayon, how would you assess now, Madam Gary and Ma'am Reid, sa ating mga guests, dalawang magagandang dilag from BIR, ma'am, paano ho ba ito yung computation na talagang saktong-sakto? Minsan kasi nagkataon, Gary, may refund ako. Sana may refund lagi. Paano po yun? Nagkaroon ako ng refund, Ma'am Ritz, pero once lang po yun. Yeah, can you kindly explain about it? Yung nagkakaroon ng refund. Actually, yung kasi talaga, hindi siya yung unusual sa part po ni employer na may refund. Kasi it really happens na may i-refund. Kasi meron po tayo, di ba, as employees, minsan nag-overtime po, may bonuses, or sometimes may absences. Tapos, si employer, ang ginagawa niya, meron po tayong range niyan. Pwede niyo pong ma-check yung revenue regulation natin, number 10-2018 for the monthly na range po. Tapos nandun din po yung prescribed na computations. So, yung alam naman na po natin yung less than 250,000, exempt po talaga yan. Diba? Usually, yun yung sinusunod talaga. May range po tayong sinusunod. And may specific na, syempre, salary lang din po si employee. So, usually, yun yung nagiging basis lang din ni employer. Sometimes, hindi po na-account for yung overtime pay, and then may bonuses pa, other incentives na taxable, supposed to be. And others naman, nagkaka-error kasi yung hindi dapat nabubuwisan ay nabuwisan, na dapat ay non-taxable. So, very important itong year-end adjustments kasi kaya po may December, may annual pang ginagawa is para mabigyan ng opportunity si employer din na ma-adjust. Kasi hindi lang to sa employee benefit. Siyempre, may benefit sa employee kapag may refund. Si employer naman, siyempre siya naman yung kapag nasobrahan din naman siya ng kasi siyempre sa part niya, may pwede siyang gamitin na tax credit din for the following year. Ganun siya. Later po, mas may explain namin siya kasi kung paano yung process ng refund talaga. Okay. Ma'am Ritz. Oo. Kumbaga, ito kasi ginagawa nilang year-end adjustment. Kasi ang goal naman talaga ng ang ruling natin dyan is yung tax due mo dapat equal na doon sa tax withheld. Kaya yung tinatawag natin na si 0-0 na yung payment ng ating mga empleyado. Kaya 'di ba, tayong mga employees hindi na tayo pumipila. Hindi na. Oo, 'di ba? Kasi employer na natin yung gumagawa doon para sa pag-file noon. May tanong ako, madam. Kasi syempre talaga kailangan sakto-sakto na po. So kailangan yung mga ano pang opisyal ng
ng ating per agency ang dapat mas knowledgeable sa mga ganito na talagang nag-i-equal or sabi nga ni Ma'am Ritz, wala nang deduction, sakto na po yung na-withheld na tax per employee, both government and private. Ma'am, kindly explain on that. Wait lang, Ma'am. Ano po yung yung tanong ko concern? kasi, usually kasi baga, noon nagpi-fill up pa tayo, di ba Ma'am Ritz? Pero ngayon parang hindi na, pinapadalhan na lang ako, ay, ito pala yung akin, sila na po gumawa. So which is very important na per agency, mayroon talagang mas, yung may in charge po, na talagang nagte-training yata. Nagkakaroon ba Ma'am ng training na ganito sa BIR para mas alam nila yung ginagawa nila, lalo doon po sa mga startup businesses na pwede nating mag-guide. Yes po. So normally po kasi ang mga corporation or yung mga malalaki pong kumpanya, meron po silang mga accounting sections, yan po yung ating, or minsan po nga sa HR din. Po. Kasi ngayon meron na rin pong mga system na yung sa payroll natin po, so yan, yung payroll, opo. Yung mga small businesses natin po, karaniwan po kumukuha sila ng mga bookkeeper. Ayan. So, yun po yung gumagawa. Yan pong annualization ng ating withholding tax. Oo, tama talaga Ma'am. Kasi minsan, yung mga maliliit na business, hindi pa nila masyadong alam how to do this, na mas maganda po yan Ma'am. Mayroon silang employee din na dapat gumawa ng ganon para mas mag-guide po sila. Ano Gary, may tanong ka ba Gary? And ako Ma'am, nalilinawan ako Ma'am kasi bilang bago din sa government and talagang nasaksihan din ni Ma'am Nancy kung paano ko ilakarin itong withholding tax, yung mga ganon. And kumbaga ako yung nagre-represent ng mga bago lang din sa government and mas naiintindihan. Kaya naman sa mga viewers natin nagpapadala sila ng salute to BIR, nagko-comment sila and hello BIR, good morning daw po sa inyo, nagpapaabot sila sa ating comment section, sa ating live stream. And siguro katanungan na lang Ma'am, yung mga bago din sa gobyerno, bakit daw po nagkakaroon nitong year-end adjustment and at bakit ito kailangan gawin po? As explained later, siguro simulan ko din po kung bakit may withholding on compensation. Kasi ito po, para lang sa kalinawan ng lahat, ang withholding is not a type of tax. It's a system of collecting taxes. Okay. So, ito pong withholding, ang wini-withhold dito is an income tax. Kaya tayo may tinatawag na substituted filing kasi we have income tax returns. Madalas po nating naririnig yan ng mga income tax returns. Pero tayo ng mga purely compensation income ang meron. Qualified tayo sa substituted filing. Na si employer na ang nagpe-prepare ng everything. So wala tayong fina-file na ITRs. Pero, basically, in essence, income tax ang wini-withhold lang naman po nila. Ang ginagawa lang is sila na ang bahala. Sa mga self-employed, sila mismo yung nagde-declare ng sales nila and sila po ang kailangang magbayad ng income tax nila. So, ito, nagwi-withhold po si employer ng income tax na natin. So, yun na lang naman na po ang nire-remit ni employer sa BIR. Tapos ngayon, syempre, since we are talking about taxes, bakit very important yung year-end adjustment? Kasi, syempre yung buwis, lahat naman po tayo, even the self-employed, ay entitled sa refund if may erroneous na ibayad. Okay. Or syempre, kapag may kulang na naibayad, yun naman po, kami naman ang maniningil niyan sa deficiency. So, ang year-end adjustment, same lang naman po. Sa part ni employer, gagawin nila yung adjustment na to para makompute yung tamang buwis talaga. Kasi sila po yung nag-ano And in essence, tayo ang nagbayad nun. Si employee ang nagbayad nun. Kasi binawas yun sa income natin di ba? Sa salary natin. So, ang benefit niyan ay naka-employee and employer talaga. Kasi syempre, si employee, ako syempre kung sobrang nabawas sa akin, entitled ako sa refund. Kailangan yung i-adjust yan. Even ako, pwede ako mag-compute ng sarili kong kasi very, naman po may table naman na open to everyone. Yung range naman na yan is, syempre dapat alam naman na ng lahat. So at the end of the year, pwede mo ma-compute yung sarili mo talagang income tax. Pwede mong i-reach si HR, bakit ganito po yung yung na-withhold sa akin. Tapos syempre, si employer, ang gagawin niya, i-refund niya yun sa'yo. And then, si employer na ang bahala po na mag-apply niyan, na na-refund sa'yo. Kasi pwede niya nga pong ma-i-apply yan as tax credit for the following year naman. So yun po, unless syempre mag-determinate na din yung business ni employer,
i-aano niya naman yan, i-apply niya naman yan for refund na sa amin, which may separate naman na application niya na refund. Pero in practice, mas madalas atin no, na ginagawa talaga, kinikredit na lang for the following year. Pero ang may obligation to refund is si employer talaga. Hindi na po, wala pong gagawin si employee dyan. Si employer po talaga kasi sila yung nagkamali sa part na pag-compute. And sila din ang nakakaalam kung how much yung mga additional, may mga overtime ba, may mga kailangan ba tayong ibawas na taxable compensation, or may kailangan ba tayong idagdag sa non-taxable. So sila po ang makakadetermine yan. Si employee naman, hintayin niya na lang talaga refund if ever may refund siya. Ma'am, maganda to, Ma'am Reds and mga madam sa ating guest ngayon. Yung sinabi niyo, ma'am, na system of collecting taxes. Kumbaga, pinagaan yung buhay ng mga taxpayer. Kasama na tayo doon, Ma'am Reds. Ako nga, sabi ko, ay, ito na pala yung akin, pinadala ng aming head office. Tsaka, Nance, na-mention kanina ni Miss Renzel, yung substituted filing. So, dapat maintindihan ito ng ating mga taxpayer. Paki-explain ito further. Bakit ito tinawag na substituted filing? So, ito po kasing income tax, meron po tayong iba't ibang return. So, marami po tayong, meron pong 1701, 1701A. So, ang employees po, imbes na mag-file pa sila nito, mag-prepare pa sila nito ng 1701, meron po silang substitute na tinatawag. So, ito na po yung ating withholding tax na supported naman po ng BIR Form 2316. Yung Form 2316, yun po yung tinatawag nating Certificate of Tax Withheld. Oo. So, yun ang ibinibigay ng mga employer sa employee. Doon nakikita ni employee kung magkano ang na-income niya sa buong taon at ilan ang binawas. So, yan particular time, ma'am, dito sa mga forms na to. So, ito natatanggap ko, ma'am, Form 2316. Ayun, Gary. Natututo kami, ma'am, na-educate talaga. Kasi minsan, di mo na tinitingnan, ay, ito na pala yung akin. Ito pala, ma'am, yung form na tinatanggap ko. Usually, January, ma'am, Rich, dumadating yan sa amin. 2316. Yes po. Yes, Gary. Ayan, marami tayong natututunan, ma'am. And especially sa mga viewers natin, good morning natin, ma'am. Si Ma'am Remy na nanonood ngayon. Good morning. Kung may mga katanungan po kayo patungkol po sa ating topic ngayon, just drop down po sa comment section. Ito pa, Gary, si Debs Daniels. Or Debs, thank you. Good morning po. Apat na heart sinend sa ating program na Hello BIR, Ma'am Ritz. Tapos may salute to BIR. Yan. Talagang congratulations po sa mga winners. Ayan, yes, Gary. Patuloy sila nagpapaabot. Karagdagang tanong, ma'am, ano po yung mga gagawin dito sa mga adjustment na ito po? Kanina po nasabi ko, 'di ba? So meron lang namang dalawang bagay yan, either kulang or sobra yan. Kaya tayo mag-a-adjust. Syempre kung wala wala tayong adjustment na gagawin. So ang adjustment is either kulang or sobra. What if kulang? Very basic ang gagawin lang naman ni employer is syempre i-withhold niya yung tama. So, by end ng year, by December, mapapansin na nila ng employees dyan, bakit ang laki na ng na-withhold sa akin? Tumaas bigla from the past months, konti lang naman, tapos dito biglang escalate ng super. Pwede nilang i-ask, syempre, si accounting or si HR. Tapos, mag-explain syempre na ganito po, may hindi pala kami na-taxan, na compensation mo, na taxable dapat. Kaya kulang yung na-withhold sa'yo. So, yun lang naman ang gagawin ni employer doon. Ngayon, what if sobra? Ito na yung masaya si employee. Syempre, may mababalik sa kanya. Ito na yung refund. So, yung internal policy ni employee and employer, pwede naman silang mag-set po ng guidelines dyan. Wala na si BIR doon kung paano. Pero, pwede mag-refund. Basically, si employee kay employer. So, si employer na po yung bahala magbigay ng refund ng pera na sobra pong na-withhold sa kanya. And, ang gagawin na po ni employer, by forms, i-correct niya na. So, sa 2316 na isasubmit niya, nandun na yung corrected amounts. Tapos, yun nga po yung na-discuss kanina is kapag may sobra, pwede niyang magamit sa next year. As excess na credits na po yan for the next year, magagamit niya yan. So, anong magiging effect nun? So, syempre, ang mangyayari is magagamit niya na rin po as, tawag dito, for the next year,
hindi niya na rin babawasan si employee. Kasi na-subject niya na nasobrahan niya ng subject. So, ang gagawin niya for the next year, may item naman po yan sa mga forms. 1604C, may nakalagay naman na item po dyan na how much yung sobra na na-subject po for refund or na-i-refund sa employee. And lahat naman po yun included doon sa form na isasubmit din po sa BIR. Yung 1604C, sinasubmit po yun sa BIR ni employer together with the 2316 na ibinigay sa mga employees. Regardless kung may signature or wala ni employee, pwede pong isubmit na po yun sa BIR. Yung 1604C and then yung 2316, attached po yan doon. So lahat po makikita ni BIR dyan. Information return lang naman po ito. Wala naman nang babayaran si employer dito. Information return, basically lahat po ng amounts na na-withhold for the year. Every month, nakalagay po doon. And then, yung mga excess na credits na naibigay or na-refund po sa mga employees, nandun po yan lahat in one form. So, basta substantiated naman po ng mga attachments, katulad ng 2316, allowed po yan. Ayun. Thank you very much, Ma'am May. Ma'am Rich and Ma'am Rincel and Gary, yung nakuha kong sinabi mo doon, Madam, yung internal policy, kailangan talaga pagandahin para talagang walang over, walang kulang. Kasi malungkot pag kulang, my friend. Hindi pwede kasi baka bawasan ako ng 5K ako. Pero kung sobra, maganda yan, ma'am, refund. Yan. So, dapat talaga mapaayos yung internal policy, Gary. Yes, ma'am. Yes, Ma'am Riz. Yes, oo. Eto, Nance, siguro dapat malaman din natin kung sino ang mga tinatawag na mga withholding agents. Dapat na maintindihan nila. Sino, yung kanina, Nance, yung parang sinabi mo na, sino ba ang in-charge nito? Yun ang tinatawag nating mga withholding agents. Sino ba talaga ang dapat na may obligasyon na gumawa nito as withholding agent? Ayun, yes, sige, Allen. For withholding tax on compensation, si employer po yung ating withholding agent. So kahit pa po government, private, sila po yung ating mga withholding agent. So meron pa po tayong ibang mga withholding, pero ano na po yun? Medyo marami-raming po yun. Yun naman po yung may mga particular na po tayong transactions or purchases like goods, services. So, ibig sabihin, Nance, pag compensation, ang withholding agent ay mismo si employer. Okay, siya ang talagang may obligasyon na mag-withhold. Pero not necessarily naman na kunwari, nakapanga-president of the company ang Hindi naman. Meron naman po silang mga authorized representative, yung accounting and yung HR nila. Pero, po talaga, by paper, sila yung employer na required talaga mag-withhold. Ma'am, may tanong lang ako, Ma'am May and Ma'am Rincel and Ma'am Ritz, Gary. Kasi siyempre doon na to pinas on na to sa mga employer na mag-collecta. May incident ba sa BIR na kumbaga nag-fail yung employer na hindi to nagawa? Ano yung sanction? Anong pwedeng i-correct or whatsoever na pwedeng gawin para makorek sila or talagang maayos po yung kanilang sistema? Yeah, anong pwedeng masuggest? I think it always starts po kasi with the registration. Kasi meron po tayong upon registration, sila po nagde-declare niya na. And tinatanong din po sila ni natin sa BIR ng Revenue Officer kung may employee sila po ang magde-declare niyan. So sa system, ang lalabas, required silang mag-file ng Form 1601C. Yung mga 1601C, yan po yung mga wini-withhold po nila from compensation income. Ngayon, kung hindi po sila registered, wala po talagang tax type under the registration ng 1601C, yun po, mahihirapan si BIR maghabol. Kasi kami po, ang open cases na open case yung tawag namin dyan po, ibig sabihin, required kang mag-file by system. Ito po, required kang mag-file, pero hindi ka nag-file. Yun, pe-penalize talaga ni BIR. Kasi we have legal basis eh. Sa system namin po, ito, registered, ganito po yung registration mo, pero ba't di ka nag-file? Sa part po ni BIR, in reality, nahihirapan po kaming maghabol nung mga taxpayers na meron naman pala talaga actually na employees na subject to compensation income na mag-withhold. Pero, per registration sa system, walang 1601C na nakalagay. So, yun po yung medyo sad reality. Kasi,
kami po talaga medyo nahihirapan kami sa mga ganyan unless we have sufficient evidence talaga na ito po kailangan nyo na talagang sa audit naman may mga ginagawa po kaming regular audits naman din po. Makikita naman namin na ito po kailangan nyo na palang mag-withhold kasi meron kayong kasi may mga taxpayers talaga na totoong may employee sila pero lahat ay minimum wage earners. So sa mga ganun po, hindi naman talaga habulin ni BIR yon kasi exempt naman talaga lahat kasi MWEs eh. Pero again, yun nga, yung mga hindi naman na po namin nahahabol is yun, yung mga walang registration na 1601C. Kasi pwedeng ma-defend the taxpayer na lahat, MWEs po yan lahat. So, pwede nilang i-defend yun sa amin. So, yun, in reality, ang nahahabol lang po namin ay yung mga may registration na 1601C. Okay. Ngayon, para lalong maintindihan ng ating mga tagapakinig, sino lang baga itong mga employees na dapat wini-withholdan? Yung mga magkano bagang income? Yan, sige, ma'am. dapat malaman natin. Sige. So, yung ating pong mga employees na ang salaries po ay more than, sa year po, sa buong taon, 250,000. So, yan din po yung start ng ating tax table. So, from 0 to 250,000, wala pa po yan na withholding tax. Pag sumobra na po sa 250, yung marireceive po nila from January to December, yung taxable compensation lang po, doon na po tayo magko-compute ng tax. So, klarado to, ma'am. 250 abam. Mukhang si Gary, 1 million to si Gary. Magandang ma-highlight yun maganda sa balita. To yan, ma'am. Ma'am, pa-emphasize po ito, ma'am, kasi gagawa kami ng maganda yun. Ito yung, yes, ma'am. Sige po. Para, yan. Pwede pa-expound nito, ma'am. Pa-explain more about yung taxable income talaga. Yung 250 below, okay yun. Bonus yun. No, libre yun. Kasama tayo doon. Sige, ma'am. Paano po ito? Yung yes po. Yung 250 above and 250 below. Kasi meron silang tini-check. Diyan, meron silang tax table. Yun. Sige, ma'am. So, sige, habang nire-review nila. Kasi usually, ma'am, Rich, pag may estudyante baga, ma'am, na maghano ng scholarship or ganito, hiningan sila ng income tax certification. So, maganda po ito, ma'am, ma-explain mo po para sa ating radio audience, sa mga estudyante, bagulang. Sige po. So, yung taxable po natin from January to December, normally po, ang kasama sa taxable compensation natin is yung ating pong salaries. Ayan. Non-taxable naman po, karaniwang nare-receive ng empleyado na non-taxable, yung ating 13th month bonus, yung mga other bonuses na pag ito naman po, bago din, yung ceiling po natin sa bonuses na 90,000. So, pagka yung 13th month pay po natin plus additional bonuses, nag-exceed na po ng 90,000, kasama na po siya sa taxable compensation. Yan po. So, yan, taxable. Yung ating pong mga contributions, yan, yung ano lang po, yung employee contributions, yan po, binabawas po rin natin yan sa ating taxable compensation. Pero i-clear natin, Miss Allen, yung 90,000 na bonus, yun ay exempt. So, in excess of that, doon na mag-uumpisa yung taxable. Okay. So, kasama na po siya sa salaries natin. Si Mami nagkikimlat pati sa akin. Sige po. Tas yung ating pong table, so nabanggit ko po kanina, from 0 to 250,000, wala po tayong tax para po doon. Pagka 250,000 to 400,000, meron na pong 15% of excess over 250,000. Pagka 400,000 to 800,000, meron pong tax na 22,500 plus 20% of the excess over 400,000. Pagka 800 naman po to 2 million, yan, mataas na po ito, 2,102,500 plus 25% of the excess over 800,000. Yun ang papangarapin natin. Opo. Na ma-reach natin yun. Yes. Mukhang aabutin ni Gary. Yan ano, Ma'am Renzel and May. Napangarap natin yun, Nance, na yun ang maging withholding natin. Pangarap natin yan, my friend. Yung last two po natin, 2 million to 8 million,
402,500 plus 30% of the excess over 2 million, and yung 8 million and above, 2,202,500 plus 35% of excess over 8,000. So yung 8 million. So yung atin pong tax rate is from 15 to 35% plus yung fixed po natin na taxes. So ang pinakamataas na po dito yung 2,202,500 plus 35%. Ayun, maganda yan, ma'am. I-ano natin yan mamaya. Natin yung portion na yon na paliwanag ninyo. Ma'am, sa Bicol, tundan ko lang po ito. Meron bang umaabot sa mga empleyado natin, kagaya natin, nag-aabot ng 2 million po sa record? Mayroon ho bang ganun? Sa report natin. Ano kasi kami, ma'am, as examiners kasi, ang mas na-check namin is yung mga self-employed. Sa Bicol, madami na din talaga. Kasi prime district po yung 67. Oo. So, madami. Pero sa employees, up to yung pinakamataas. Self-employed? Self-employed talaga, pinakamataas. Opo. Pero sa employees, hindi na po kasi namin naiisa-isa din yan eh. Kasi mas madalas naman pong na-check din namin. Pag nag-artista tayo, Nan, siguro tayo ang pinaka-highest doon. Ma'am Ritz, si Ma'am Tari, siguro. Ma'am Ritz, pangarap pwede pa may chance pa si Renzel na mag-artista. Pangarap pang 8 million to si Ma'am Tari. Yun pala, maganda yun. So karamihan self-employed tayo, umaabot ang yung mga malalaki po talaga. Usually, yung mga employees, siguro nagre-range din po dito sa mga 250 to 800. Mga ganyan, siguro. Okay, yes ma'am. At mukhang bibitinin muna natin yung mga viewers natin, and hello to, dahil umabot na po tayo ng 300 views, more than 300 views. So, talagang maraming gustong makaalam nitong topic natin today. Kaya naman po, magbabalik po ang Hello BIR dito sa Radyo Pilipinas Albay, makalipas ang ilang paalala. Maray na aldaw, Bicolandia. Ako po si V. Kadangen, ang Regional Director ng BIR Bicol. Nais ko po sanang anyayahan kayo sa aming bagong programa sa radyo na pinamagatang Hello BIR. Sa programang ito, dito po natin pag-uusapan ang iba't ibang plano at mga proyekto ng BIR, pati na rin ang mga karaniwang tanong at concern ng ating mga taxpayers dito sa region. Gusto po namin gawing mas malapit at mas bukas ang aming serbisyo para sa inyo. Sa bawat episode, magbabahagi kami ng mga updates, tips at paalala tungkol sa pagbabayad ng tamang buwis. At syempre, makikinig din kami sa inyong mga hinaing at suhestyon. Kaya mga kababayan, samahan ninyo po kami dito sa Hello BIR, ang programa kung saan mas pinadadali at pinapalinaw ang usapang buwis tungo sa maunlad na Bicolandia at buong Pilipinas. Mabalos po at tara na, makipagkwentuhan tayo dito sa Hello BIR! Salamat taxpayers, nang dahil sa buwis ay laking tulong ito lalo na sa tatay kong may sakit. Laking tulong ito. Ang iyong mga buwis ay hindi lamang nagbibigay ng suporta sa gobyerno, kundi nagbibigay din ng buhay at pag-asa sa mga nangangailangan. Sa mga may sakit na na-ospital, ang libreng gamutan at bayarin ay isang malaking biyaya. Ang iyong mga buwis ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na makabalik sa kanilang mga pamilya. Muli, maraming salamat sa taxpayers. Ang iyong mga kontribusyon ay hindi lamang nagpapatakbo sa gobyerno, kundi nagbibigay din ng pag-asa at pagkakataon sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Salamat taxpayers. Nang dahil sa tax, nagkaroon ako ng pag-asa. Alam nating hindi lahat ay may pagkakataong makapag-aral sa tradisyonal na paaralan. Tulad ko, may mga kailangang huminto para tumulong sa pamilya. Pero sa ALS, natagpuan ko ang bagong pag-asa. Paano natusdosan ang ALS? Sa pamamagitan ng inyong buwis, ang bawat sintimo na binabayad nyo ay may malaking epekto sa aming buhay. Ang buwis nyo ang nagbigay sa amin ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa bawat libro, aralin at pagsusulit, naalala ko ang inyong sakripisyo.
Kaya taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagbabayad ng buwis. Muli, maraming salamat po. Ang aking tagumpay ay tagumpay na rin ninyo at mabuhay ang mga Pilipinong nagbabayad ng buwis. Thank you, taxpayers! Dahil sa buwis, naroon akong dekalidad na edukasyon. May maayos pa akong silid-aralan na pinapasukan at na-enjoy kong pumasok kasama ang aking mga kaibigan sa school. Dahil sa dekalidad na edukasyon, bawat batang Pilipino ay maraming natututunan. At dahil sa suporta ng taxpayers at government, ay mas matutupad ko po ang aking pangarap na maging isang journalist one day! Thank you po, taxpayers! Kaya magbayad ng buwis para sa bagong Pilipinas. Salamat taxpayers nang dahil sa buwis, sa bawat hila ng lambat ay pangarap na ibinabangka. Habang tulog ang bayan, si Rafael ay gising na, hindi para sa libro, kundi para sa isda. Bata pa, ngunit pasan ang bigat ng pamilya. Si Rafael bit-bit ang amoy ng alat, subalit dala niya ang kanyang mga pangarap. Sa likod ng bawat guhit ng tisa ay guro na kumakapit sa pangarap ng iba. Dito napupunta ang buwis ng mamamayan mula sa chalk allowance ng guro, pondo mula sa buwis na inihulog ng bawat Pilipino at sa pagkakataong makapag-aral ang batang tulad ni Rafael. Ang bawat baryang ibinabayad na buwis ay nagiging puhunan sa kaalaman, sa pangarap at sa kinabukasan. Nagbabalik pa rin po kayo sa aming programang Hello BIR sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Ayan po, ma'am. Nagkamali ako doon, Gary. Sige. Okay, Gary, go. Ayan, ma'am. And ngayon, kasama pa rin po natin si Ma'am Rich at gayon din ang ating mga guest para po sa kanilang ipinahagi na topic para ngayon dito sa Hello BIR. Ngayon, ma'am, sige po, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon para po mga taragdagang anunsyo po mula po sa BIR. Yes, thank you Gar and Nance. Nagpapasalamat kami sa inyo sa Radyo Pilipinas sa patuloy nating partnership. Nagbubunga na ang ating pagmamahalan. Totoo. At salamat sa ating mga tagapakinig. Yes po, kasi sila man talaga itong ating number one na supporter, yung mga tagapakinig natin. So, siguro, ang bilis lang talaga ng oras para dito sa discussion. Oo, inabot na tayo ng isang oras na talakayan. At thank you dito sa ating magandang dalawang dilag na ang ganda ng pagkaka-explain itong sa year-end adjustment and particularly dito sa withholding tax. Okay? Baka may gusto pang sabihin ng ating dalawang guest. Gusto ko lang pong mag-remind sa mga deadlines, syempre. Since nag-uusap po tayo ng withholding, yung 1601C, that's 10th day of the following month, and yung 1604C, 31st day ng January the following year. So, very important sa employers na hindi lang dapat correct ang wini-withhold nyo, dapat on time din po mag-file kasi sayang ng penalties. May penalties po tayo dyan. 25% surcharge, 12% interest as compromise penalty. Sayang naman. So, dapat within the prescribed time, dapat makapag-file po tayo. And hello sa mga taga-RDO 67. Kay Chief. Kay Chief, kay Ma'am Shi, tsaka sa mga co-examiners namin. Hello. And sa boyfriend ko, hello. Pa-shout out daw, ma'am. What about sa father-in-law? Hi, Sir Leo. Shout out. Hi, si sir. Architect Leo. Hello, sir. Mano, bisa po. Mano po. Ang pretty nga naman. Allen. Yes, ma'am. May babatiin po si ate. Sige po, pa-shout out, ma'am. Ayan, thank you po sa pakikinig at pagsama sa amin sa ngayong umaga. And hello din po sa asawa ko. Yan, ingat ka. Totoo yan, ma'am. Siyempre, yun ang mga avid fan nila. Yes, yun ang nakatutok opo, talaga. Opo, talaga. Yeah.
Totoo yan, Ma'am Ritz. Yan yung mister ko ang kasama ko araw-araw talaga. So, yan talaga. Hi, ang aking ex-boyfriend. Hello, Daddy. Akong nakagraduate na dyan. And my kids, my friend, lagi siya nakikinig si Nene there in NL. Of course, si Toy is in Manila. Of course, yung mga apo ko nasa school. Gary, may shoutout yata si Gary. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakibahagi at sumuporta sa aming programang Hello BIR dito po sa Radyo Pilipinas Albay. Huwag pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming mga programa. Ganyan din po ang Facebook page ng BIR RR10 Bicol Region. Gary, pasalamatan natin yung buong pwersa ng Radyo Pilipinas Albay. Sir Sam Engineering, nandyan si Jason, si Joshua, yung ating lahat ng mga production people, SOCMED, si JM, of course. Siyempre, ang aking partner, itong all-time partner, kumbaga yung ano ko dito, alaga ko na to, si Gary. And yung ating audience, mga ka-BIR, ka-taxpayer, sabi ni Ma'am May, and Ma'am Renzel, Ma'am Ritz, of course, ka-RP, siyempre, Gary. And ayan, good morning kay RD Kadangan. Yes, Sir Thank RD. you so much po. Hi, sir. Opo. Ayan po, mag-iingat po kayo. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na Miyerkules. Dito po yan sa Radyo Pilipinas Albay. Muli po, ito ang Hello BIR sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Sa pagbabago, sa pagsulong, may solusyon. Teknolohiya at modernisasyon ang kailangan natin ngayon. Lahat ay giginhawa kung tayo ay sama-sama. Mula sa tapat mong kontribusyon, hatid natin sa makabagong panahon. Kasama ka, bagong Pilipino, tulong-tulong na magkaisa tayo. Kapit kamay sa bayan ay ialay, buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Na-na-na-na, na-na-na-na-na. Kalusugan, edukasyon at transportasyon, pati ang agrikultura at irigasyon.